May kakambal pala ako, ang hindi ko maintindihan, hindi alam ng nanay ko, dahil sa Part 2. Unti-unti nang ang nahuhulog ang loob ni nanay kay Chris, kaya naging sila pero sikreto lang, silang dalawa lang ang nakakaalam, si Aldrin naman, hindi humihinto kakasuyo kay nanay. Para makaiwas si nanay kay Aldrin, minabuting magpalipat si nanay ng ibang department, nalipat si nanay sa department kung nasaan ang boyfriend niyang si Chris, na mas mahigpit pa pala ang rules and regulations, bawal makipagjowa sa ka-team building, kaya naging panatag si Aldrin, dahil alam niya na bawal doon magka-BF ang nanay. Kaya si nanay at Chris ay napakaingat sa isa't isa, minsan sa labas na lang sila nag-meet, para makasama ang isa't isa. Isang gabi, hindi inaasahan na makita ni Aldrin si nanay at Chris na magkasama sa isang coffee shop. At nakita na hinalikan si nanay sa labi nito, lumapit si Aldrin. At kinumpronta sila kung sila na, sagot ni nanay, yes, sabi pa ni Aldrin, alam ko na pinapasakitin mo lang ako, alam ko ako ang mahal mo, naghihintay lang ako, pero bakit naghanap ka na ng iba, at sa isang mababa pa sa akin, sagot naman ni nanay, marami nang nagbago, pati ang pagmamahal ko ay nabago na rin, si Chris na ang mahal ko ngayon, kaya please, don't tell the office, sagot niya, hindi ko maipapangako iyan, kinabahan ako noong araw na iyon. Mga isang linggo pa, ipinatawag si nanay at Chris sa office, at same silang nawalan ng trabaho, dahil kay Aldrin, hindi alam ni nanay kung bakit minahal niya noon si Aldrin, katulad din pala siya ng kapatid niya na makasarili. Dahil walang trabaho si nanay, ay inilagay siya ng mama niya sa negosyo niya, walang nagawa doon si tita, si lolo daw noon ay always nasa travel sa iba pa nilang negosyo, around Philippines din. Nalaman din ng mama ni nanay na sila na ni Chris, kahit ano pa ang sabihin nila ay ipinaglaban ni nanay si Chris, huwag daw muna husgahan ang tao, hindi naman habang buhay ay ganyan si Chris, at bigyan naman sana ng pagkakataon na mapatunayan ang sarili nito, pero hindi naman nakikinig ang pamilya ni nanay, sinasabi pa nila, kung gaano katalino si nanay noong nag-aaral ay sobrang bobo pagdating sa pag-ibig. Naging tricycle driver muna noon si Chris, habang hindi pa nakakahanap ng trabaho, kaya mas lalo siyang minamaliit ng pamilya ni nanay, pero ewan ko kay nanay mahal na mahal niya si Chris, kaya hindi naglaon ay binigay na ni nanay ang sarili nito kay Chris. Mga ilang buwan pa, nagulat na lang si nanay na, nagkabalikan si ate at si Aldrin, kaya sabi ni nanay, kayo talaga ang bagay dahil parehas kayo ng pag-uugali. Pakiramdam ni nanay noon, na wala nang nagmamahal sa kanya, galit sa kanya ang lahat ng nasa paligid niya, kaya iyon ang dahilan ng malimit niyang pagpunta sa bahay nila Aldrin, dahil doon ay malimit na may nagaganap sa kanila, si Aldrin pala ay nakikitira lamang sa pinsan ng nanay niya, at taga Davao sila at 3 silang magkakapatid, siya pa ang panganay, at nag-iisang lalaki. Breadwinner sa kanilang pamilya. Kaya isang araw sa hindi inaasahang pangyayari, ay